At kaugnay po ng resolusyon ng mga senador na suspendihin ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o dating PUV Modernization Program, makakapanayan po natin Undersecretary for Road Transport and Infrastructure, Andy Ortega. Yusek Ortega, magandang umaga. Welcome po sa Unang Balita. Hi, Ivan. Good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakipaliwanag nga po itong resolusyon ng Senado, Yusek. Ito ho ba ay temporary suspension lamang or is there a chance na ito hong entire program ay ipapascrap nila? Unang-una, yung resolution na inihain ng Senado is a resolution from asking the executive for the suspension. In fact, on our part, we cannot really fully know kung ano yung nasa isip nila tungkol sa suspension. Ang punto dito sa DOTR, nung una pa lang nalaman namin na meron silang plano na magkaroon ng resolusyon, sumulat agad ang DOTR through our secretary kay Senate President Escudero at nilatag ang totoong sitwasyon, ang maayos na pagpapatakbo, tuloy-tuloy na pagpapaganda through consultation sa transportation sector, even sa Senado, even sa Kongreso. So naipaliwanag po namin sa sulat at hindi po kami titigil sa pagpapaliwanag tungkol sa itong programa that we know is good for everybody sa buong bansa, especially to our commuters. Before this resolution, Yusek, nagkaroon po ba ng communication ang mga senador o ang Senate mismo sa DOTR tungkol ho dito sa mga concerns na pinupunto nila ngayon? Kasi matagal na ho ito hindi ho ba? Tapos nakailang extension na tayo ng deadline, etc. And then comes now this resolution asking the DOTR to suspend the implementation of the modernization program. Tama, Ivan. Alam mo, since last year, we had many congressional hearings sa Senado, sa Kongreso. We had dozens of consultations nationwide sa mga transportation sectors. We've done this since last year when I assumed office. Base nga sa percentage which was in the low 60s. Early last year, umabot na nga ng 70s, December, umabot na tayo ng 83%. It shows na tuloy ang komunikasyon ng parte ng DOTR to our transport sector. That's why it shows na talagang dumarami ang sumama. And in fact, we've reached 83%. So regarding sa communication, sa consultation, always willing ang DOTR. We are always there to consult even to the smallest sector. Kaya nga napapalaki ang porsyento, napapaganda ang programa. Okay. If needed to have more, we are here para tuloy-tuloy ang usapan. Okay. In the meantime, ano ho mangyayari ngayon? Yung mga nag-consolidate, iniisip po nila, so ano mangyayari sa amin? Itutuloy ba namin yung pagpasada namin? Titigil ba kami? Yung mga unconsolidated naman, na considered ng colorum, effective the day after the deadline, ano ho mangyayari sa kanila? Pwede ba silang lumabas ulit? Unang-una, consolidation has ended. Just to be clear, Ivan, lahat ng totoong gustong sumama sa programa, nasa programa na po. That's what has happened. That's why we reached 83. Tungkol naman dun sa mga consolidated, tuloy lang. They visited us. Sabi namin, tuloy lang kayo sa programa because this program is needed. Ngayon, dun sa mga unconsolidated, unfortunately, they made the decision. It's a decision by the operators. Ayaw nilang sumama na, so we respect that. So sila ay hindi na pwedeng sumama dahil tapos na po yung deadline. Ngayon, kung ano yung gagawin ng ating mga consolidated, which is a big majority ng transportation sector, we cannot predict what they plan to do dahil sa nangyari dito sa resolution. Pero kung tinanong po nila ang DOTR, what will you tell them? Ang sasabihin namin, tuloy lang because that's the order of the President. That's the order of the Secretary. We have to pursue this program dahil alam po natin we can talk, we can fix, and we can improve what we have been doing for the past year. Right. Kaya po natin ituloy yung programa, ngunit nag-uusap po tayo ng maayos to improve further. Tulungan po tayo dito. Kailangan po natin ituloy ang programa. Nabanggit niyo po yung pag-uusap. Isa ho sa mga nakasaad sa resolusyon ng Senado, yung malaking problema pa rin daw ng mga tsuper at operator pagdating sa presyo ng mga modern jeep na kahit daw may subsidy mula sa gobyerno, mabibigatan pa rin sila. Paano ho matutugunan ng DOTR itong concern na ito ng mga senador? On the part of DOTR, Ivan, mula sa 160,000 per unit, na-increase na namin yan sa 280 and tuloy kami sa paghihingi natin ng funds, ng pondo sa ating Kongreso para lalo natin matulungan
yung ating sector sa transportation. And also, dumarami po yung mga manufacturers na sumasama. Majority po dito ay local ha, at saka iconic design. Walang problema po kahit mukhang traditional jeep yung design, we encourage it. So ang punto ko lang po dito, tulungan po ito yung presyo, Yes. tulungan po ito between the executive, the legislative, even the manufacturers. May mga bangko po dito ngayon handang tumulong. Nag-aabang po sila to give loan support to our sector dahil alam po that this is a viable program and this is something na talagang kailangan natin pagtulungan all sectors of our society. Yung mga individual operators naman po na ayaw i-give up yung kanilang mga prangkisa, is this even still subject to negotiation or talks? Tungkol sa individual, you have to join a cooperative. Kailangan po tayong magsama sa isang kooperatiba or korporasyon. Tapos na po yung one operator, one franchise. It's best, alam po natin to, na pagsama-sama po, mas malakas po ang papatakbo at maayos po yung negosyo pag you are in a corporation or in a cooperative. Kaya meron tayong natitira na lamang na dalawang grupo, ayaw po mag-consolidate, they went to the Supreme Court, let us respect the process. Ngunit we have to hear the majority, the big majority of the transportation sector. Gusto po nilang ituloy yung programa and we should respect the majority. Okay. Yung Senate resolution po is an expression of the sense of the entire Senate tungkol po sa isyong ito. Where do we proceed from that resolution? Magkakaroon po ba ng mga pag-uusap or are there in fact talks already scheduled between DOTR at ng Senado? Respeto po natin sa Senado, sa kanilang resolution. We always respect our colleagues or friends sa Senado po. So yung resolution po na inahain nila ay duly. Pupunta po yan sa Malacanang, sa ating Pangulo, and our President will make the decision regarding that resolution po. We respect the process. On the part of DOTR, we are pursuing the program because we know kaya po nating ayusin ang lahat ng problema sa usapin, sa konsultasyon, while we are pushing or ongoing po yung programa natin. At sa hanig naman ng mga nasa transportasyon, tuloy lang. Yun po yung payo nyo sa kanila. Tuloy po tayo because we have to serve our public well. We have to improve our system and we can only do this by pursuing it. Pero po, sama-sama naman po tayong lahat. Yusek Ortega, maraming salamat po sa panahon binigay ninyo sa Unang Balita. Nakausap po natin Undersecretary Andy Ortega. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.